Mommy, can we go there po? Paalam sa kanya ng kambal, na tila naiinip dahil kanina pa siya may kinakausap. Sure, basta don't go too far ha? Sabi naman niya sa mga ito. Yes, Mommy. Pinagmasdan ni Thea ang kanyang mga anak nang maglakad palayo. May bodyguard na kasamang mga anak niya, kaya hindi naman siya masyadong nag-aalala sa mga ito, kaya binalik niya ng atensyon sa kausap niya. Oops, patawad. Kaagad na sabi ni Marco nang may mabangga itong isang lalaki. Ayos lang. Sagot naman ng nabangga kaya para silang dalawa ni Marky na tumingala para makita ang lalaki at pareho rin ng laki ang mga mata ng kambal nang makita nilang mukha ng lalaki. She look our daddy. Bulalas ni Marco nang mga matay nagniningning. Balita namin may 1-month vacation ka raw Hanip. Sana magkasama tayo. Iiwan mo na naman ako dito. Madraba na sabi ni Sergeant Major Romualdez kay Lucifer Morningstar Valverde, kaibigan at teammate niya. Sa ipinakita ba naman na katapangan ni Lucifer nung isang araw, tiyak nang may vacation reward siya. Buti nga bakasyon lang ang binigay sa kanya. Akala ko talaga ay tuluyan na yung mamamahinga sa ginawa niya. Natatawa na si Gunda naman ni Galenos. Isa pa nilang kaibigan na tulad ni Lucifer ay isang scout ranger. Sa kabila ng madilim na uling na tumatakip sa mukha nito, hindi may tatago ang gwapong hitsura nito. Para silang tatlo, puno ng dungis. Kasamang putik at pawis na dumikit sa kanilang mga uniforme. Ewan ko ba riyan? At parang wala siyang takot na mamatay. Akala mo wala siyang uuwian na pamilya sa Manila. Napailing na sabi sa kanya ni Romualdez. Sniper Lucifer Morningstar ba naman? Talagang walang uurungan yan. Kantsaw naman ng iba pa nilang mga kasamahan. May sariling kaharian sa ilalim ng lupa ba naman Tumawang isa pa. Talagang wala siyang kinakatakutan. Kamatayan na atang takot dyan kay Lucifer. Inilingan nilang ni Lucifer ang mga kasamahan niya habang patuloy ang mga ito sa pagbibiro tungkol sa pangalan niya. Sanay na siya sa ganung mga usapan na madalas ay mga kwentong tungkol sa pangalan niyang hango sa mga demonyo. Pero sa kabila ng mga biro at tawanan, alam ni Lucifer na ibang tingin sa kanya ng mga kasama niya. Madalas man silang magbiro at hindi may kakaila na mataas ang respeto nila kay Lucifer. Bukod kasi sa pagiging seryoso niya sa trabaho, kilala siya sa pagiging tapat at walang kinikilingan. Siya yung tipo ng sundalo na handang ialay ang sarili alang-alang sa misyon, kahit pang kapalit nito ay ang sariling buhay. Kaya't sa kabila ng mga tawanan, alam ng lahat na nasa mabuting kamay sila sa tuwing kasama nila si Lucifer sa labanan. Kaya magpakademonyo rin kayo sa taas ng gyera para naman mabigyan din kayo ng reward at hindi kayo puro pabigat. Grabe ka naman, Sargento. Ang sakit mo naman magsalita. Kanina matapos ang kanilang ensayo, bigla siyang pinatawag ng commander nila. Akala ni Lucifer Morningstar Valverde ay nakagawa na naman siya ng isang bagay na hindi nila nagustuhan. Katulad ng huli siyang pinatawag, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang reklamo. Sa halip, pinuri siya ng commander dahil sa kanyang katapangan at husay, lalo na't siyang nakapatay sa leader ng teroristang grupo na sinalaki nila kamakailan. Bilang gantimpala, binigyan siya ng isang buwang bakasyon para makasamang kanyang pamilya. Masaya ang kanyang mga kaibigan para sa kanya, lalo na't matagal na mula noong huli niyang nakasamang pamilya niya. Pero si Lucifer, hindi sigurado kung ano nga ba talagang nararamdaman niya. Bagaman excited siyang makita at makasama muli ang kanyang mga kakambal na sina Diablos, Sunstar at Sindone Star. Hindi niya lubos na maramdaman ang parehong sigla pagdating sa kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang ina. Ang ina nilang triplets ay laging turing sa kanila bilang isang malaking pagkakamali, dahilan kung bakit ang kanilang mga pangalan ay hango sa mga demonyo, Lucifer, Diablos at Sin. Kaya't kahit may isang buwang bakasyon, may bahid ng alinlangan si Lucifer. Excited man siyang makasamang mga kapatid, hindi maalis ang kanyang kaba at lungkot dahil alam niyang ang pagtanggap ng kanilang inay hindi magbabago.
Kamusta na palang tama mo, Lucifer? Dumudugo pa ba? Maya-maya pa ay tanong sa kanya ni Galenos. Tiningnan ni Lucifer ang kanyang balikat na kanina pa kumikirot. Bumuka na naman ata ng dahil sa pag-push up niya ng ilang beses kanina. Yeah, dumudugo pa. Pero parang manhid na kaya, hindi na masakit. Sabi naman namin sa'yo, huwag ka muna mag-training dahil mas lalo lang yan lalala. Naiiling na sabi ni Romualdez. Panigurado buka na naman ng tahingan, kaya dumugo ulit. Tigas kasi ng ulo ng isang yan. Sabi naman ni Galenos. Hindi na bali, magbabakasyon ka naman sa inyo. Di ba magaling naman surgeon ng mga kapatid mo? Ang makakambalang niyang may kayang tiisin, ang magaspang niyang ugali. Baka makinig niyan ukol dyan sa tama niya. Balak pa ata ipaputol na lang braso niya dahil pabaya. Wala to, gagaling din naman agad ito. Sabi ni Lucifer at nagsimula ng ayusin ang mga baril na ginamit niya kanina. Habang pinupunasan nila ang kanilang mga baril, masigla silang nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay, mga balak sa buhay, pamilya, at minsan ay mga simpleng kalokohan. Para bang wala lang sa kanila na halos mamatay na sila nung isang araw sa gitna ng kanilang pagsalakay sa teroristang grupo. Ganon ang buhay sundalo para kina Lucifer at kanyang mga kaibigan. Laging nakalutang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero sanay na silang magpatuloy na parang walang nangyari. Sa kanilang tatlong magkakaibigan, si Lucifer ang pinaka nalagay sa peligro nung isang araw. Siyang nanguna sa pagsalakay at personal na pumatay sa leader ng terorista. Bagay na nagdala ng tagumpay sa kanilang operasyon. Kahit muntik na siyang mamatay, daplis sa balikat ang natamo niyang sugat. Isang patunay ng kanyang tapang at galing sa labanan. Next time, huwag mo nang hayaang madaplisan ka ng bala para hindi ka mahirapan ng ganito. Sabi ng babaeng military doctor, naiiling habang ginagamot ang sugat ni Lucifer sa balikat. Napansin kasi ng mga kaibigan ni Lucifer na malala ng pagdurugo ng sugat niya kanina, kaya't agad silang tumawag ng doktor upang masigurong maayos ito. Kahit parang baliwala lamang kay Lucifer, ang daplis para sa mga kaibigan niya ay para bang ikamamatay niya yon. Masyadong malit ang bala, malhabong makita ko sa gabi. Sagot ni Lucifer, diretso ang tingin sa mga mata ng doktor habang nagpapatuloy ito sa pag-aasikaso ng kanyang sugat. Ramdam niyang konting kirot pero hindi niya ito pinahalata. Sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon. Gumisi naman ito sa kanya. Yeah, I thought you're the great Lucifer. Walang sino man ang may kakayahan. Dadaplisan ka ng bala? Yep, but I'm not immortal. Alam mo pala na hindi ka immortal. Dapat ay iniingatan mo itong sugat mo. Dahil alam mo naman, konting galaw mo lang ay maari nang bumuka ulit ang tahi. Isang araw matapos sabihin na may isang buwan siyang bakasyon, lumuwas na ulit siya ng Manila para makasama niyang muli ang kanyang pamilya. Nasa chopper pa lang si Lucifer ay nakatanggap na siya ng text mula sa kapatid niyang si Diablos. Mabuti naman at sa wakas ay naisipan mo na rin umuwi. Lucifer, Morning Star. Akala ko pa naman habang buhay mo nang balak tumira ron sa bundok. Salubog sa kanya ng kapatid niyang si Diablos. Nakasuot ito ng salamin at base sa itsura nito ay kagagaling lang nito sa trabaho o kaya ay sa flight. Isa kasing business tycoon nitong si Diablos. Si Cinnamon ay isang doktor. Talagang ibang-ibang profession nilang tatlo. Wala reward. Sagot ni Lucifer, saka yumakap sa kapatid. Triplet sila pero si Diablos ang pinakaunang lumabas kaya para bang ito na rin ang kuya nila. Saan si Sin? Nasa duty pa yon, mamaya pa atang uwi nun. Tinawagan ko na nga kanina, ang sabi ko ngayong araw ang balik mo. At may sugat ka rin sa balikat mo. Sabi niya try niya raw na makauwi agad. Wala talagang pakialam sa akin ang gago na yun. Naiinis niyang sabi. Yeah, wala talaga. Ang mom mo at si dad, where are they? Nasa Norway pa sila. Na-cancel ang flight nila kahapon. Bukas pa sila makakabalik. Si dad ay sobrang excited na makita ka. Pasalampak na umupo si Lucifer sa sofa
At ilang sandali lamang ay narinig na nila ang boses ni Sin na tinanong sa mga katulong kung saan na siya. I heard you're injured, Lucifer. Puno ng pag-alala na sabi ni Sin nang makita siya nito. Kaagad din itong lumapit sa harapan niya para i-check kung saan siya injured. It's nothing. Ouch naman. Singal niya kay Sin nang mahawakan itong balikat niya kung saan ang sugat. You piece of shit. Bakit pinisil mo? Ang sakit. Nakangiwi si Diablos habang nakatingin sa kanilang dalawa. Mabuti na lang talaga isang magaling na doktor si Sin, kaya di niya na kailangang pumunta sa ospital dahil dumudugo na naman ang sugat niya dahil lang din sa kagagawa ng magaling niyang kakambal. Huwag kang malikot, Lucifer. Gusto mo ba na ma-infection itong braso mo? At ako na mismo ang magtatanggal ng buong braso mo? Singhal nito sa kanya. Pinaba ni Lucifer ang sinabi niya na walang pakialam sa kanya si Sin. Dahil sa kanilang tatlo ay, ito naman talagang pinaka-OA lalo na pagdating sa kanilang makalusugan. No wonder why, naging isang doktor ito. And later on, nag-apply ng surgical residency program. Ganun pa man ay, mahalaga sa mga kapatid niya na masaya sila dahil sa pagbabalik niya. Maliban lang doon ay isang buwan din silang magkakasama. Nung malaman nila that, nalagay ka sa panganib. Di na pinatapos ni Lucifer ang sasabihin ni Sin dahil inunahan niya na ito. Was your mom happy? She's your mother too, Lucifer. And no, hindi siya masaya nang malaman niya na nasa panganib ang buhay mo. Lahat kami dito ay nag-aalala para sa'yo. Umiling si Lucifer. Na, I bet pakitang tao niya lang ulit yun. When in fact, muntik na sanang mabawasan ang malas sa buhay niya. Nagbuntong hininga si Sin at humilig sa backrest. Tingin ko naman ay nagbago na talaga si Mommy. It has been 5 years since she apologized to us. Inamin niya sa atin na may malaki siyang pagkakamali sa naging tingin niya sa atin noon. Hindi mo pa rin ba siya mapapatawad? No. Matapos siyang paramdam sa atin ng tatlo na malas tayo sa buhay niya. And she even named us after the devil. I don't think I can still forgive her. Mariin na sagot niya. Tingin ko naman ay totoo talagang concern niya para sa'yo. I heard from Dad na wala raw tigil sa pagdadasal si Mommy para maging ligtas ka. Wika naman ni Sin. That's enough, Sin. Pinalaki niya tayo ng ganito. Wala nang mababago roon. She made us, me especially, hate her habang lumalaki tayong tatlo. Mahirap nang mabago yun. Pagkasabi nun ay, tumayo na siya at iniwan ang dalawa sa sala. Dumiretso siya sa kanyang kwarto para doon magpahinga. Sa totoo lang ay na sana ni Lucifer na umuwi dito sa bahay nila sa tuwing nasa bakasyon siya dahil sa makikita niya naman ang kanilang ina. Pero nakiusap sa kanya si Sin at Diablos na kung maaari ay magkasama pa rin sila sa isang bahay, lalo na't bihira lang daw siyang makita at makasama ng dalawa. Mahal ni Lucifer ang mga kapatid niya kung kaya'y nakinig siya sa kanila. Masaya akong umuwi ka, anak. Hindi pinansin ni Lucifer ang kanilang ina na gusto sana siyang yakapin at sa halipay lumapit sa ama at niyakap niya ito. Miss you, Dad. Miss you too, son. Tugon ng kanyang ama sa kaniyakap din siya nito pabalik. I'm so glad you're safe. Mabuti na lang din at naisip mong umuwi muna. Yeah, I almost died, but I'm still here. Ani Lucifer na may pait sa kanyang boses. I guess it's because I am Lucifer. Mula sa gilid ng kanyang matay, nakita niya ang pagyuko ng kanilang ina dahil sa kanyang sinabi. Hindi pinansin ni Lucifer ang ina nila. Kahit pa nasa isang bahay lang sila, pinaparamdam niya dito kung anong pinaramdam nito sa kanya nung mga bata pa sila. The reason why wala ni isa sa kanilang tatlo ang nagpasya ng magpalit ng pangalan dahil gusto nila na maging reminder yon sa kanilang ina kung anong tingin nito sa kanila nun. Ayon sa kanilang inay, bunga lamang sila ng isang pagkakamali. May relasyon noon ng ina nila sa nakakatandang kapatid ng kanilang ama nung may nangyari sa kanila at ama nila. Silang tatlong nabuo na tingin ng kanilang inay, malas at pagkakamali dahil silang tatlo daw ang dahilan kaya nasirang relasyon ng ina nila at kapatid ng kanilang ama noon. Dahil nga sa buntis na noon sa kanilang tatlong ina nila,
Kailangan nitong makipaghiwalay sa tito nilang tatlo at pakasalan ng ama nila. Although after many years, ay narealize din ng kanilang ina ang pagkakamali nito. Di pa rin naalis kay Lucifer ang galit para dito. Siguro nga ay sadyang mahirap na yon. Mabura kahit pa ilang taon nang nagdaan. May girlfriend ka na ba ron, Reaper? Biglang nagtanong ang tiyuhin nila, kaya napatigil ang triplets sa pagkain. Kasalukuyang nagsasalo-salo silang buong pamilya sa Valverde Mansion. Dahil naghanda ng munting welcome party para sa kanyang magulang niya, kahit pa nung isang araw pa siyang dumating. Wala po, Tiyo. Sino naman po ang magiging girlfriend ko roon? Sa tuktok ng mundo, mga unggoy doon? Makukulong ako, Tiyo. Pabirong tugon ni Lucifer na ikinatawa naman ng mga kamag-anak nila. Natawa rin ang tiyuhin niya. Ngayon na magbabakasyon ka dito sa loob ng ilang buwan, balak mo na bang maghanap ng maging nobya mo? Para naman lagi kang ma-inspire na bumaba sa bundok. Umilig si Lucifer, sabay subo ng steak na nakatusok sa tinidor niya. Wala pa si isip kong maganyan, Tiyong. Saka na lang siguro pag tuluyan ng naging payapa ang mundo. Sabay-sabay na lang siguro kami maging matandang binata ng mga kakambal ko. Ang tiyong Stone niya, ang ex-boyfriend ng kanilang ina, pero maayos ang pakikitungo ni Lucifer dito dahil naging mabait ito sa kanila nang mabata pa sila. Huwag mo nga piliin maghanap ng nobya ang mapamangkin mo, Stone. After Lucifer got cheated by his ex-girlfriend, tingin mo makakaya pa niyang magtiwala ulit? Taway naman ang auntie nilang si Marian. Why not? Hindi naman porket niloko sila ng ex-girlfriend nila noon. Ganun ulit ang mangyayari sa kanila ngayon. Yumuko na lamang si Lucifer at naghiwa ng steak niya. Nang maramdaman niyang tingin sa kanya ng mga kapatid niya, nag-angat siya ng tingin sa kanila. Nag-make face si Diablos na para bang sinasabi na di na nito gusto ang mga naririnig. Si Sin naman ay lihim na napairap. Kung akala ng ibang tao ay silang pinakaswerteng triplets dahil galing sila sa mayaman na pamilya, supportive ang kanilang mga magulang, matatalino, at may mga itsura. Mali silang lahat dahil bukod sa malas sila sa kanilang inay, sila rin sigurang pinakaminalas pagdating sa love life nila. Paano ay, para ba naman silang tatlo na niloko ng mga ex nila noon, kung kaya tatlo rin silang traumatized sa pag-ibig na yan. Unang linggo niya sa kanyang 1-month vacation ay kasama niya lang ang buong pamilya niya na sobrang na-miss siya. Pero kahit lagi silang magkakasama ay hindi niya pa rin pinapansin at kinakausap ang ina. Sa sumunod na linggo ay hinayaan niya siya ng mga ito na magliwaliw at bisitahin ng mga paborito niyang club. Dahil walang ganun sa bundok, lahat ng malas niyang puntahan kasama ang mga kapatid o kaya ay kaklase niya nung nasa college pa lang siya ay binisita niya. Hi, 1 shot of martini please. Sabi ni Lucifer sa babaeng bartender na agad naman na tumango at hinanda ang order niya. Habang naghihintay siya na mahanda ang order niya, tumingin si Lucifer sa paligid. Wala pa rin pinagbago, mahigit 1 taon mula nung huling punta niya dito. Pero ganun pa rin ang itsura, walang pinagbago. Here's your drink, sir. Nakangiti na sabi sa kanya ng bartender, sabay lapag sa harap niya ng martini glass. Thanks. Tipid naman siyang tumugon. Hindi pa rin tuluyang gumagaling ang braso ni Lucifer, marahil dahil sa labis niyang pagbubuhat sa gym sa kanilang bahay. Dahil dito, nanatiling masakit at limitadong paggalaw ng kanyang braso. Sa kabila ng paulit-ulit ng mapaalaala ng kanyang pamilya na magpahinga muna, pinili niyang hindi makinig. Kilala siyang matigas ang ulo, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay. Makalipas ang ilang sandali, napansin niyang may naupong babae sa tabi niya. Agad niyang naamoy ang matamis at mapang-akit na pabango nito na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Sa paglingon niya, nakita niyang babaeng tila inukit ang isang bihasang artist, makinis at perpekto ang bawat anggulo ng mukha nito. Nakasuot ang babae ng pulang dress at ang maikli nitong alon-alon na buhok ay abot sa balikat lamang. Dahil backless ang suot ng dilaga, lantad na lantad ang makinis at maputing likod. Ang matipis na mga strap at halos hindi tinatakpan ang balat, dahilan upang mapalunok si Lucifer. Ang bawat detalye ng babae ay nag-anyaya ng kakaibang atraksyon na hirap niyang labanan. Sumimsim si Lucifer sa baso niya
lasap ang bawat patak ng alak, habang ang mata niya ay hindi pa rin naalis sa babae. Nakababad ang tingin niya, tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang itsura. Ngunit kalaunan ay iniwas niya rin ang tingin at tinuon na lamang ang alak na nasa harap niya. Ibinaba niyang baso sa mesa at pinagbastan ang mga bula sa ibabaw ng likido. Sinusubukan pakalmahin ang sarili. Maya-maya lang, napansin niyang ang babae naman nakatabi niya. Ngayon ay nakatitig sa kanya. Sinundan ng mga mata nito ang bawat galaw niya, mula sa pag-abot niya sa baso hanggang sa paglapit nito sa kanyang labi. Kahit ang paggalaw ng kanyang Adam sapol habang nilulunok ang alak ay hindi nakaligtas sa matamang pagmamasid ng dalaga na naghatid ng kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa. The woman silently observed him, thinking, devilishly handsome, as her gaze lingered on his chiseled jawline and the dangerous charm in his smile. Hindi na nakatiis ang dalaga at kinabit na siya nito. Hey, are you alone? Ibinaling ni Lucifer ang tingin niya sa babae at tipid siyang sumagot. Yeah. Ngumisi sa kanyang dalaga. Do you want me to accompany you? Sure, I don't mind. Iniwas na ulit ni Lucifer ang tingin niya at sumenya siya sa bartender ng panibagong order na agad naman itong ginawa. Ramdam pa rin ni Lucifer ang mga mata ng dalaga na nasa kanya. Di niya tatanggi na may ibang dating sa kanyang mga tingin nito, na minsan ay di niya nadama sa ibang tumititig sa kanya noon. What's your name? Maya-maya pa ay tanong ng babae sa kanya. Lucifer. As in, devil? Tiningnan niya ang dalaga at tinanguan. Yeah. Wow, you really are devilishly handsome. And your name even echoes of that devil. Lucifer, she said, her eyes tracing the sharp lines of his face and the weak grin that played on his lips. What's your full name? Tumaas naman ang isang kilay ni Lucifer. Bakit gusto mong malaman? I'm curious. Pangalan mo pa lang kasi ay sobrang interesting na. Gusto ko rin na malaman kung anong full name mo. And I'd love to know your full name. And perhaps find out why you're named after the ruler of the underworld. Nakangiti po sa kanyang dalaga kaya mas lalo lang na lumitaw ang kagandahan nito na para talagang tunay na anghel. Hindi tuloy maiwasan ni Lucifer ang mapatanong sa kanyang isipan. Is this even okay? A weak man like him, named after the devil, talking to a woman who looks like an angel and is as pure as can be? So, anong buong mong pangalan? Tanong ulit ng dalaga sa kanya. Lucifer Morningstar. Nagningning ang mga mata ng dalaga dahil doon. So, you're really the devil? Yeah, I guess. Ang unique pala talaga ng pangalan mo. Parang pang devil talaga. I wonder why yan ang pinangalan sa'yo ng parents mo. Siguro matigas ang ulo mo o kaya naman ay masamang ugali mo? Sinuri pa nitong itsura niya. Pero, base naman sa itsura mo, mukhang mabait ka naman. O siguro dahil lang sa gwapo ka. Alam mo na, looks can be deceiving. Mula siguro nang ipinanganak si Lucifer at binigyan siya ng pangalang Katunog ng Diablo, nagkaroon agad ng negatibong pagtingin ng mga tao sa kanya dahil sa kanyang pangalan. Gandun din sa dalawang kapatid niya, kaya't hindi na sila nagtataka kung may tumatawag sa kanila ng devil o kaya nag-assume tungkol sa kanilang mga ugali. Pero I like your name. Kakaiba siya sa lahat ng pangalan na narinig ko. Ngumiti sa kanyang dalaga, maging ang mga mata nito ay nakangiti na rin. Ako nga pala si Althea Rain Mackenzie, pero Thea na lang ang tawag mo sa akin. Sabay lahat nito ng kamay sa kanyang harapan na tinanggap niya naman. Rain? Why Rain? Siya naman ang nagtanong dito ngayon. Sabi kasi ng mami ko she gave birth to me under the pouring rain. Nag-cheat kasi ang dad ko noon kay mommy when she was still pregnant with me. Kabuanan niya na sa akin nung nahuli niya si dad and his mistress, kaya sinugod niya sila bat. As they said, laging matapang ang kabit, kaya walang nagawa si mami. Sabi ni ma'am sa akin noon, naglakad na lang siya sa tabing daan while the rain is pouring
Tapos bigla na lang siyang nakaramdam ng sakit. She is going to give birth to me. That's the reason why I was named after the rain. Magandang pangalan ng dalaga, that's for sure. Pero tulad ng pangalan niya ay may lungkot na dahilan din pala kung bakit ganun ang pangalan nito. Nakakalungkot naman pala ang reason ng pangalan mo. Wika ni Lucifer sabay kuha sa baso niya at uminom. Yup, pero it also shows how strong my mom is. Tumango naman si Lucifer. Ikaw, may reason ba behind your name? Ilang segundo siya natahimik bago nakahanap ng sagot sa kanyang isip. No, I think wala naman. Maybe our mother likes the diva. Kaya pinangalanan niya kami ng mga pangalan na similar sa demonyo. Our? May mga kapatid ka ba na may weird name like you? Yeah, I have two. Really? Anong pangalan nila? Diablos, Sunstar, and Sindonstar. Tugon niya. Oh wow, parang sa devil nga rin ang mga pangalan nila just like you. It's unique but weird. Younger brother mo ba sila? Triplets kami. Ang galing naman. Kapo rin siguro sila just like you. Yeah, I guess. Tipid na sabi ni Lucifer. Do you have a girlfriend? Patuloy pa rin sa pagtanong sa kanya ang dalaga. Kahit pang ilan sa mga tanong na nasa club ay pumunta na sa dance floor para magsayaw dahil nagsimula ng pagdugtog ng mga musika. Wala. You, may boyfriend ka? Wala rin. Parang mas nakakatakot pa kasi ang mga boyfriend na yan kaysa tunay na mga demonyo. Wika naman ng dalaga. You mean me? Are you a demon? Hindi. Just named after the devil. That means you're not a demon. Ngumiti ito sa kanya. Abot mga mata na naman ang ngiti nito. Bakit naman natatakot ka mag-boyfriend? Any reason? Kasi baka tulad lang din sila ng aking ama. My father is the real definition of an asshole. He's a womanizer and a cheater. I despise boyfriends or any sort of romantic involvement. She just don't like cheaters, but she don't actually hate the idea of having a boyfriend. Mahinang tumawa ang dalaga. Yeah, who would want to be cheated on, right? Right. What about you? Bakit single ka? My ex cheated on me with someone else while I was at work. After that, mahirap na ulit magtiwala at sumubok umibig. Sagot ni Lucifer. What? Lucifer? The devil got cheated on? She exclaimed, incredulous, her eyes wide with disbelief. Mahinang tumawa rin si Lucifer. Yes, and apparently, may masasama pa pala sa akin. I got cheated. Napailing ang dalaga sa sinabing yun. Grabe. Siguro ang totoong Lucifer na lang ang takot sa ibang mga tao na tulad ng ex mo. Yeah. So, after nung huling ex mo, di ka na ulit pumasok sa relasyon? Hindi na. Busy na rin sa trabaho. Saka, baka maloko ulit. See, that is why I am an SBA. Kahit 24 na ako, I don't want to get hurt. And I don't want to get cheated. Tumango si Lucifer. Understandable. Masakit talaga maloko. Marami silang pinag-usapan ng dalaga na di niya halos malaman kung paano niya nakaklose agad. Pareho silang di umalis sa counter at ang isa't isa na lang ang kinakausap nila. Madaldal din kasi ang dalaga kaya hindi ito nakakaboard kausap. Napanood mo na ba ang movie na Lucifer? Maya-maya pa ay tanong ulit sa kanya ng dalaga. Hindi pa. Why? Kapangalan mong bida doon. His name is also Lucifer, Morningstar. Although he's a real Lucifer. Sobrang gwapo din niya, pero mas gwapo ka. Tuwang-tuwa si Thea sa pangalan niya. Dahil kakaiba raw yun sa lahat ng mga pangalan na narinig nito noon. Kung kaya wala itong bukang bibig, kundi ayon. Siguro malaking kasalanan ang ma-fall sa kagaya mo, ano? Wika ng dalaga. Ha? Bakit naman? Nagtataka na tanong ni Lucifer. Inilapag nito sa counter ang baso na hawak. I think about it. If you had to make love with someone,
Wouldn't it feel even more sinful to moan your name? Like it makes the whole act more forbidden. Imagine tayong dalawa, indulging in something already sinful, and then I had to moan the devil's name on the top of it. It's like committing a sin twice over. Natigil ito ng bahagya na para bang may kung ano itong naisip. Bagya rin na namilog ang mga mata nito. It almost feels illegal to fall in love with someone whose name is Lucifer. Tumaas naman ang kilay ni Lucifer. Not really. But you're the devil, the fallen angel, the role of the underworld. A slow, weak smile spread across Lucifer's lips as he leaned in closer. I have my own kingdom, he said softly, his voice laced with a dangerous promise. And if you happen to fall in love with me, I'll take you there with me. Nanglit ang mga mata nito sa kanya. What? Handa kang dalhin doon lahat ng mapofall sa'yo? Ngumisi naman si Lucifer at lumayo ng bahagya sa dalaga. No, only you. Me? Talagang itinuro pa nito ang sarili. Yup. Bakit ako lang? Because you like an angel, he said, his gaze lingering on her ethereal beauty. If I were truly the king of the underworld, I'd want to bring an angel like you to my kingdom. You're truly a devil. Hindi mo mula ako bibigyan ng chance na umakyat sa langit before you claim me for yourself? Mas lalo naman na nakangiti si Lucifer. Natutuwa siya sa pagiging inosente ng dalaga. Why would I let you go to heaven when I can make you experience what heaven feels like in my bed? He replied, his tone dripping with flirtation. Wow, you're a total flirt, she retorted, her cheeks flushing with a mix of embarrassment and indignation. Para silang walang ideya kung ilang bote ng alak ang kanilang naubos noong gabing iyon, at kahit ba nanggaling na mismo sa dalaga ang mga katagang. Kasalanan ng iungol ang pangalan mo at ibigin ka. Dahil para rin daw itong nagkakagusto ito sa isang demonyo. Di pa rin maiwasang di ba kagawa ng kasalanan na malayan na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa loob ng isang pribadong silid at ginagawang isang bagay na simula pa lamang ay itinuturing na ng dalaga bilang isang malaking pagkakamali. She still ended up moaning his name that night. Nang magising si Thea kinabukasan, doon lamang niya napagtanto ang nagawa niya. Nakita niyang lalaki na ang pangalan ay kahalid tulad ng kay Satanas, nakahiga sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog. Sa puntong iyon, bumalik sa kanyang mga alaala ng nagdaang gabi, ang bawat halik, bawat haplos, at ang hindi niya mapipigilang pagsuko sa tukso. Mabilis nga lumipas ang mga araw mula nang nangyari ang gabing yon, at kahit isang buwan ang nakalipas, hindi pa rin nawawala sa isip ni Thea ang nangyari at ang lalaking dagnangalang Lucifer Morningstar. Kahit laging laman ng isip niyang binata, hindi na ulit siya bumalik sa club at wala na rin siyang balak pang makita ulit ito. Tama na sigurong lahat bilang isang one-night stand at hindi na kailangang maulit. Ngunit kahit gaano niya gustong mawala sa kanyang isipan si Lucifer, hindi niya magawa. Hindi lamang alaala ng gabing iyon ang naiwan sa kanya, kundi pati ang isang bata ngayon ay nasa kanyang sinapupunan. Napagtanto ni Thea na ang naging bunga ng kanilang sandaling pagsasama ay hindi basta-basta maaring kalimutan o talikuran. 2 buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang lahat at nalaman ni Thea na siya ay nagdadalang tao. Pinagbubuntis niyang anak ni Lucifer Morningstar, isang katotohanan na bumalot sa kanyang isipan at nagdulot ng malaking kalituhan. Hindi niya alam kung anong gagawin, lalo pat hindi niya na rin matagpuan ang ama ng kanyang dinadala. Nagpunta siya sa club, umaasa na makakuha ng impormasyon tungkol kay Lucifer, ngunit hindi madaling mahanap ulit ang lalaking yon. Hindi namin pwedeng i-disclose ang information ng lalaking hinahanap mo, miss. Paglabag sa patakaran ng club, kung gagawin ko yon. May hinahon na paliwanag ng isang staff ng club. Pero, kailangan ko talaga siyang makausap. Wala akong contacts niya. At ang tanging alam ko lang sa kanya ay ang pangalan niya.
Halos pakiusap ni Thea. I'm sorry ma'am. Hindi ko po talaga pwede gawin ang pakiusap nyo. Kung talagang gusto nyo makita at makausap ulit ang lalaking sinasabi nyo, abangan nyo na lang po ulit siya dito. Baka regular customer namin siya at pumunta ulit dito. Bagsak ang balikat na umalis siya doon dahil hindi siya nagtagumpay na malaman ng mga impormasyon na gusto niyang makuha sa ama ng anak niya. I'm sorry baby. I promise. Hanapin pa natin ang ama mo para malaman niyang tungkol sa'yo. Kausap na Thea ang anak niya sa kanyang sinapupunan habang nasa loob siya ng sasakyan. For now, Mommy will try to figure out what I should do. Kailangan na malaman ng lalaking yon na magkakaroon sila ng anak. Pero paano? Masyadong private ang lalaking yon. Sinubukan na rin ni Thea na i-search ang pangalan ng lalaki online. Baka sakaling mahanap niya ang social media accounts nito. Pero sadyang wala siyang mahanap. Kung bakit ba naman kasi hindi niya man lang natanong ang lalaking yon kung anong apelyado nito. Eh di sana mas madaling paghanap niya. Samantalang, sa mansyon ng ama ni Thea, dahan-dahan na pumasok ang stepmother niyang si Viancy. Sa loob ng kwarto niya habang wala pa si Thea sa mansyon, gusto ni Viancy na malaman kung anong tinatago ng stepdaughter niya na maaari niyang magamit para sirain ito sa sarili nitong ama. I've been in this mansion for 5 years pero hindi mo lang binigay sa akin ng magaling kong asawa ang pinakamalaking silid. Sa anak niya pa rin talaga. Nainis sa sabi ni Viancy dahil sa pagpasok niya sa loob ng kwarto ng stepdaughter niya ay malaki ang kwarto compare sa iba pang kwarto sa mansyon. Kahit ang kwarto ng mga anak ko ay maliit compare sa kwarto ng Thea na yon. Naglakad si Viancy palapit sa vanity table kung nasan ang mamamahaling makeup ni Thea. That bitch is really a spoiled brat. Ang lahat ng gusto niya ay nakukuha niya just because her father's rich. Pero ako ng mga anak ko ay kailangan mo na magpaalam kay Alfred. She didn't even try to ask for her father's permission. She can easily get whatever she wants. Dinampot ni Viancy ang isang Chanel makeup mula sa vanity table at pinagbasta nito ng mabuti. Baka sa kanyang mga mata, ang inggit na hindi niya may tago. Sisiguraduhin ko, hindi ka na magtatagal dito sa mansyon. Hindi ka na namin magiging kahati sa yaman at atensyon ng iyong ama. Aalis ka ng luhaan, Thea. Iyan ang tinitiyak ko. Tulad ng iyong ina, mawawala ka rin sa landas ko. Bulong niya, puno ng puot. Nagpatuloy si Viancy sa paghalugog sa loob ng kwarto ni Thea kahit alam niyang wala siyang karapatang pumasok dito. Ngunit dahil sa matinding inggit na nararamdaman niya sa anak ng kanyang asawa, gagawin niya ang lahat para masira si Thea sa harap ng sarili nitong ama para tuluyan na itong mawala sa buhay nila. Nang binuksan ni Viancy ang kabinet ni Thea na nasa tabi ng kama, nagtaka siya sa kanyang nakita. Puno yun ng laman ng pera. Hinalungkat niya pa ang mga laman nito. Umaasang may mahuli siyang ebidensya na magagamit laban sa dalaga. Nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata, agad niyang dinampot ang isang puting bagay, isang pregnancy test kit na may dalang guhit. Buntis si Thea. Buntis ka, Thea? Bulong ni Viancy sa sarili, puno ng tuwa sa nakita. Ang mabait na anak ng kanyang asawa ay nagdadalang tao na. Wala nang innocence nito na ipinagmamalaki ng ina at ama nito noon. Sa pagkakataong iyon, alam ni Viancy na hawak niyang alas laban kay Thea. Kung dati puro inggit lang ang nararamdaman niya para sa anak ng kanyang asawa, dahil sa nakukuha nito ang lahat ng gusto, ngayon ay tiyak ang plano niyang sirain ang buhay ng anak ng kanyang asawa. Ito nang simula ng iyong pagbagsak, Thea. Tulad ng iyong ina, ay aalis ka na rin ng luhaan. Mawawalan ka na ng halaga sa buhay ng iyong ama. Masaya na sabi ni Viancy habang marahang inilapag ang pregnancy test sa kama. Pag nalaban ng iyong ama na nagdadalang tao ka, sigurado akong hindi siya matutuwa. Sisirain kong tiwala niya sa'yo. And I'll make sure na ikaw mismong magbibigay ng dahilan para tuluyan niya ng itakwil. Nung lumabas si Viancy sa kwarto ng stepdaughter niya, dala niya ang pregnancy test na nahanap niya sa kwarto ni Thea para ipakita yung sa kanyang asawa at tuluyang itong sirain. Samantalang wala namang tigil si Thea sa paghahanap sa ama ng kanyang dinadala, nagpasya siyang sundin ng payo ng staff sa club
Gabi na nang bumalik siya sa club. Umaasang baka sakaling dumating doon si Lucifer, ang lalaking nakabuntis sa kanya. Wala siyang ibang paraan para mahanap ito, kaya't ito na lamang ang tanging pag-asa niya. Nakaupo lamang si Thea sa isang sulok ng club. Matahimik na naghintay habang pinagmamasdan ang mataong pumapasok at lumalabas. Wala pa rin siyang ideya kung paano harapin ang sitwasyon, lalong hindi niya alam kung paano magiging ina sa kanyang anak ng mag-isa. Hindi man sila magkarelasyon ni Lucifer, hindi maalis kay Thea ang pagnanais na makasama ito sa pag-aalaga at pagpapalaki ng kanilang anak. Gusto niyang magkaroon ng katuwang, isang ama para sa kanilang magiging supling. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, patuloy ang pagdududa at pangamba sa kanyang isip. Paano kung hindi na siya muling makita ni Lucifer? Anong gagawin niya? Thea, we need to talk. Nagulat si Thea nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang ama pagpasok niya sa mansyon. Kita sa mukha nito ang labis na galit, para bang may malaking kasalanan siyang nagawa. Halos nanginginig nito sa tindi ng emosyon. Naroon din ang kanyang madrasta, si Viancy, na may mapanuksungiti sa mga labi. Sa likod nito ay ang dalawang anak, kapwa nakatingin kay Thea na tila ba may inaasahang eksenang magaganap. Lumikha ito ng mas matinding kaba sa dibdib ni Thea. Alam niyang may mali, ngunit wala pa siyang ideya kung anong tunay na dahilan ng galit ng kanyang ama. Where is it, Dad? Anong gusto niyong pag-usapan natin? And why are you so mad? Nagtataka naman na tanong ni Thea sa ama. Sumulyap din siya sa madrasta at mga stepsisters niyang naroon din. Tutubang buntis ka? Po? Nakita ng tita Viancy mo ang isang pregnancy test sa kwarto mo. Nakatago raw yung sa cabinet na parabang sinadya mo ilihim sa amin ng totoo. Hindi makapaniwalang bumaling ang tingin ni Thea sa madrasta. Makikita sa kanyang mga mata ang galit dahil sa pakikialam nito sa mga gamit niya. Pumasok ka sa kwarto ko without my permission? Yes, I did. Matapang na sagot nito. Sinong walang hiyang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumasok sa kwarto ko at makialam sa mga gamit ko roon? Ni what gives you permission, mistress? Pumasok ako sa kwarto mo kanina kasi na-feel ko na may tinatago ka sa iyong ama. At hindi nga ako nagkamali. Nakita ko roon ang pregnancy test na tinatago mo. You're pregnant at ayaw mong malaman ng iyong ama ang tungkol sa pagbubuntis mo. Mas lalong uminit ang ulo niya dahil sa sinabi nito. Sa sobrang gigil niya, feeling niya ay kumulo na rin ang dugo niya. Wala kang karapatan na pumasok sa kwarto ko at makaalam sa mga gamit ko. Kahit paramdam mo may tinatago ako, wala ka pa rin karapatan. Kabit ka lang. Kahit kailan ay walang karapatan ng isang kabit na kagaya mo. Alamin mo kung saan ka lulugar. Shut up. Galit na sigaw ng kanyang ama. Huwag mong pagsalitaan ng tita Viancy mo ng kung ano-ano dahil concern lamang siya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, di ko malalaman na buntis ka dahil tiyak ko na tamang sinabi niya na balak mong ilihim sa akin ng totoo. Hindi si Thea makapaniwala na tumitig sa ama niya. Seriously, Dad? Ako ang anak mo dito. Ako ang tunay mong kadugo. Pero lagi mo nalang kinakampihan ang kabit mo na wala namang kwenta. At hindi lang ikaw ang lalaki. Huwag mong ibahin ang usapan dito, Thea. Tinatanong kita kung totoo bang buntis ka. Galit na tanong ng ama. Yes, buntis ako. Wala naman akong balak na itago sa inyong totoo. I was going to tell you, pero inunahan ako niyang magaling mong kabit para sirain ulit ako sa iyo. Sa tingin mo, Dad, kung talagang balak kong itago sa iyo ang totoo tungkol sa pagdadalang tao ko, mananatili ba ako dito sa mansyon? Hindi ba dapat umalis na ako dahil sooner or later mapapansin niyo rin ang pagdadalang tao ko? Hindi ako tanga para hindi maisip ang tungkol doon. At kaya hindi ako umalis dahil balak kong sabihin sa iyo ang totoo. Kung hindi lang nakialam at nagbida-bida ang pabida mong kabit, ako mismo magsasabi sa iyo, Dad. Napatigil naman ng ilang sandali ang kanyang ama na para bang naisip nito na tamang sinabi niya.
Napansin yun ng madrasta niya kaya agad itong nag-isip ng sasabihin. That's not true, Han. Nakita ko rin sa loob ng cabinet niya ang maraming pera. For sure kinuha niya yun mula sa'yo para gamitin niya sa kanyang pagtakas. That it's not true, you piece of shit. Nag-withdraw ako the other day dahil bala ko bumili ng bagong sasakyan. Sabi niya dahil yun naman talagang totoo kung bakit marami siyang pera sa cabinet. Ayaw niya kasi talaga sa mga bank transactions. Ang akala ni Teya ay maniniwala na sa kanyang ama dahil alam nito na ayaw niya talaga sa mga bank transactions, but instead, mas pinili nito na paniwalaan ng madrasta niya. Sinong ama niyang pinagbubuntis mo, Teya? Kilala mo ba siya? O baka naman may katotohanan din ang sinabi ng tita mo na baka nabuntis ka lang ng kung sinong lalaki? Doon na siya hindi nakasagot dahil kahit anong tanggi niya ay may katotohanan nga ang sinabing yon ng madrasta niya. Hindi niya kilala ang ama ng dinadala niya at tunay na nabuntis lang siya ng kung sinong lalaki. Sabihin mo sa akin ang totoo, Teya. Sinong ama ng pinagbubuntis mo? Hindi siya sumagot. I don't know. Okay? Hindi ko siya kilala personally. But he said his name was Lucifer Morningstar. Nang dahil sa sinabi niya ay napatawa ng malakas ang stepsister niyang si Wanda. Are you really stupid, Teya? Sasabihin mo sa amin ng ama niyang anak mo ay karakter sa isang movie? Sa tingin mo ba talaga ay naniniwala kami sa mga imbento mo? Bakit kasi hindi mo nalang sabihin ang totoo na nabuntis ka ng kung sino-sino lang dahil malandi ka? At wala ring balak ang lalaking nakabuntis sa'yo na panagutan kayo ng anak mo. Just admit it, even if it'll hurt your ego. Totoo bang lahat ng yan, Teya? Tanong ng kanyang ama. Totoo bang nabuntis ka ng kung sino lang na lalaki at wala siyang balak ng panagutan kayong mag-ina? Hindi ulit siya nakapagsagot kung kaya mas lalo lang na nagalit sa kanyang ama niya. Nabuntis ka ng isang lalaki na hindi mo malang nakilala? Nakakaya naman ang anak mo, Han. Napailig sa kanya ang madrasta niya. Nabakas naman sa labis na saya ang mukha dahil nagalit sa kanyang ama. At mas lalong hindi siya makapaniwala sa mga sumunod na binitaw na kataga ng kanyang ama. Sinunod pa rin ng dalaga ng magaling niyang ama kung anong sinabi ng madrasta niya na palayasin siya sa mansyon dahil isang malaking kayan daw kapag nalaman ng lahat na ang nag-iisa at tunay nitong anak ay nabuntis ng kung sinong lalaki lamang. Masisira lang daw ang reputasyon ng kanilang pamilya. At sa totoo lang ay hindi alam ni Teya kung anong klaseng pinakain ng madrasta niya sa kanyang ama para maging uto-uto ng sobra. Really, Dad? Papalayasin mo ako because of this? Gayong hindi man lang kayo nahiya? Niyang kabit mo na tumira dito sa bahay kung saan nangako ka kay Mami ng isang masayang pamilya? Di ba mas lalo lamang nasira ang reputasyon ng pamilya ng dahil sa inyong dalawa? You cheated on my mother, Dad. Pati ba naman ngayon ay mas pipiliin mo pa rin na paniwalaan ng magaling mong kabit? Your mom's dead, Teya. Matagal nang wala ang iyong ina. Huwag mo nang balikan kung ano pang nangyari sa past. It's all over. Kami na ng tita mo, ang mag-asawa. Galit na galit naman si Teya. Napasya ng kanyang ama. Ngunit tinanggap niyang kagustuhan nito na umalis na siya. After all, ay matagal niya nang pinaplano na umalis dahil sawa na siyang makasama sa isang bubong, ang kabit ng kanyang ama. I promise, babalik ako at babawiin ko sa inyong lahat ng mga kinuha niyo. Lahat ng pag-aari ng aking ina ay mababalik ko sa kanya, and I'll make sure mula sa inyong dalawa ang makikinabang ulit. Banta niya sa kanyang ama na agad na namula dahil sa galit. Shut up, Teya. Lumandi ka na nga at nagpabuntis sa kung sinong lalaki lang. Tapos kung ano-anong mga masasakit na salita ang sasabihin mo sa akin na sarili mong ama. Tama lang pala na sinabi sa akin ng tita mo na palayasin ka because you no longer respect me. Totoong binataong pangako ni Teya. Sisiguraduhin niya na babalik siya upang bawiin ang nararapat sa kanya at sa kanyang ina. Ipinangako niya sa sarili na sa araw na iyon, luluhod ang kanyang madrasta sa harapan niya. Magmapakaawa at hingi ng tawad sa lahat ng kasalanan nito. Ngunit para sa ngayon, kailangan muna niyang ayusin ang kanyang sarili at buhay. Higit sa lahat,
para sa kanyang magiging anak. Ilang taon ang lumipas mula nang umalis siya, ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ni Thea ang pangakong iyon. At tulad ng sinabi niya, inasya ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak at para na rin sa sarili niya. Pinalakas pa niya lalo ang kanyang sarili, hindi lang para bumalik ng mas matatag kaysa dati, kundi para na rin maging isang mabuting ina sa kanyang kambal. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumating sa buhay niya, nagawa niyang palakihin ng maayos ang kanyang kambal at itaguyod ang sarili bilang isang matagumpay na negosyante sa Canada. Sa bawat hakbang, pinaramdam niya sa kanyang mga anak na kahit wala silang ama, hindi yun nangangahulugan na may kulang sa kanilang buhay. Nagawa niyang balansihin ang pagiging isang ina at isang leader ng kumpanya. At sa kabila ng lahat, napalaki niya ang mga anak niya na may pagmamahal at katiyakan na walang mali sa kanilang pamilya. Hindi naging madali ang lahat. Maraming pagkakataon na gusto niya nang sumuko, lalo na sa mga gabing mag-isa siyang umiiyak dahil sa pagod at pangungulila. Pero hindi niya iyon ginawa. Nangako siya sa kanyang mga anak at sa kanyang ina na magiging matatag siya, na kahit kailan, hindi siya susuko sa anumang laban sa hinaharap ng mundo. Alam niyang kung bibitaw siya, para na rin niyang hinayaan na magtagumpay ang kanyang madrasta at mga anak nito, isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Sa bawat araw na lumipas, pinatatag siya ng mga pagsubok. Iniisip niya kung susuko siya, mawawalan ng halaga ang lahat ng ipinaglaban niya para sa kanyang mga anak, para sa kanyang ina na minaliit bago nawala, at sa sarili niyang dignidad. Kaya't sa bawat pagdapa, bumabangon siya ng mas malakas. Hindi para lamang sa sarili, kundi pati na rin sa mga anak niyang umaasa sa kanya. "Mommy, are we going to the Philippines all together?" Masayang tanong kay Thea ng anak niyang si Marco, and he hugged on her sleeve. "Yes, Mommy has work in that country. We'll need to stay there until Mommy finishes her work." Sagot naman ni Thea sa mga anak, kaya pareho na nagdingding ang mga mata ng kambal. "I'm already excited to go there," Marky exclaimed, bouncing on his toes. "I've never been to that country before, but I bet it's beautiful place. I've heard it has many stunning beaches, so let's make sure to visit them when we go." "Me too." Excited naman ang sagot ni Marco sa kakambal. "Didn't Mommy say that our daddy, Lucifer Morningstar, is in that country? Maybe we'll get to see him while we're there. Shall we start practicing our Tagalog so Daddy won't think we're foreigners? That way, he'll recognize us," Marky asked. "Oo nga, Marky. Dapat na tayo mag-ensayo ng Tagalog." May accent na sagot ni Marco sa kakambal. "Your Tagalog is already perfect, Marco. But if na-meet na natin si Daddy, ang dapat na appropriate way na pag-greet natin sa kanya is like this." Yumuko si Marky sa harapan ng kakambal para ipakita kung paano ang dapat gawin. "Magandang gabi o araw sa inyo. Ako po si Marky, 7 ang aking edad. May kambal ako, 7 na rin siya." Ginaya ni Marco si Marky at yumuko din. "Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Marco, 7 ang aking edad. Nag-grow up kami ng twin ko sa Canada." Natatawa na lang si Thea habang nakikinig sa mga anak niyang sinusubukan na magsalita ng Tagalog. Kahit mali-mali naman ang kanilang mga grammar at nakakatawa rin ang kanilang mga accent, sa kanya at sa mga pinanonood lang nila natuto ang dalawa ng konting Tagalog, kaya hindi sila ganun kabihasa sa lingwahe. Natutuwa si Thea dahil kitang-kita niya ang excitement sa mukha ng kanyang mga anak, lalo na't iyon ang kauna-unahang beses napupunta sila sa Pilipinas. Siguro, malaking bahagi ng kasabikan nila ay dahil umaasa ang kambal na sa wakas ay makikilala na nila ang kanilang ama. Kahit hindi nagtagumpay si Thea na mahanap si Lucifer Morningstar, hindi niya kailanman itinago sa anak ang pangalan ng ama nila. Paulit-ulit na nagtanong at nakiusap ang kambal na makita man ang itsura ng ama nila, kaya't sa huli, pinagbigyan niya ang mga ito. Pinakita ni Thea ang mukha ni Lucifer base sa kanyang pagkakaalala. Isang paraan ng kahit papaano ay magkaroon ng koneksyon ng mga anak niya sa lalaking nagbigay buhay sa kanila. At
At ayaw din kasi ni Thea na ipagkait sa kambal ang karapatan nila na malaman kung anong pangalan ng kanilang ama at makita rin ang mukha nito kahit pa sa drawing na lang. Sa kabila ng lahat ng hindi niya nasagot na tanong tungkol kay Lucifer, sinikap ni Thea na di maramdaman ng kambal ang anumang kalungkutan dahil lang sa wala silang ama. Ngayon habang naghahanda silang umuwi sa Pilipinas matapos ang 8 taon, naroon ang pag-asa sa puso niya na baka sa wakas magtagpo ang kanilang landas. Bakit mas pinili mong maging bodyguard ni Mommy instead na maging model star? Sa itsura mo, pwedeng-pwede kang maging model, baka nga may maging sobrang sikat na model. Kasi you're so handsome. Nasa iyo ng lahat, matangkad ka rin, malakas ang appeal. Tanong kay Lucifer, Morningstar, Valverde. Ni Wanda Rosario, panganay na anak ni Viancy, Mackenzie, ang bagong misyon na ibinigay sa kanya ng gobyerno. Mas gusto kong maging bodyguard kaysa maging isang sikat na modelo. Tingin ko ay mas mahirap ang buhay pag maraming nakabantay sa bawat kilos ko. Sagot ni Lucifer. Ang pakilala ni Lucifer sa mga Mackenzie ay siya si Star. Malaga kasi ang misyon niyang ito, kaya hindi nila pwede malaman kung ano nga ba ang tunay niyang trabaho at pagkakakilanlan. Nung nalaman ni Lucifer ng asawa ni Alfred ang misyon niyang protektahan dahil yun ang utos ng gobyerno, ay agad niyang tinanggap dahil mas madali para sa kanya na malaman kung saan si Althea Rain Mackenzie na sobrang tagal niya ring hinanap. Hindi ba't ang sabi mo ay may nag-iisang anak ang stepfather mo? Nasaan na siya? Tanong ni Lucifer sa dalaga. Sa totoo lang ay gusto niya itong iwan dahil sobrang daldal nito. At si Thea lang ang tanggap niya na madaldal, pero hindi niya ito pwede iwan dahil boss niya ito at gusto niya rin na malaman kung nasan si Thea. Hindi ko alam, mula nang umalis siya ay wala na kaming naging balita sa kanya. Wala rin naman kaming pakialam sa kanya, kaya we really don't care kung nasan na siya ngayon. Mas mabuti na nga malayo siya sa amin kasi wala naman siyang naidulot na maganda, plus may attitude rin talaga siya, hindi namin gusto. Naupo si Wanda sa sofa at makikita sa mukha nito ang inis kay Thea. Di niya lang kasi matanggap na her dad chooses over her mom. Nung buhay pa ito, and until now, wala ng mommy niya, hindi pa rin niya tanggap ang totoo. Lucifer wanted to say bad words, pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Really? Pati bang kanyang amay, wala na rin pakialam sa kanya? Tanong ulit ni Lucifer. Kailangan niyang malaman lahat ng pwede niyang malaman tungkol sa babaeng matagal niya nang hinahanap, na kahit pa walang taon nang nagdaan, ay nanatiling laman ng puso't isip niya. Yes, wala na siyang paki sa sarili niyang anak. Lahat naman kami sa mansyon ay walang pakialam sa kanya. Masamang ugali niya at hindi niya alam kung paano respetuhin ang mami ko. That's why, ang dad niya mismong nagpalayas sa kanya. Tumungo si Lucifer. Kahit pa hindi na siya natutuwa sa sinasabi ng babaeng ito sa babaeng gusto niya, kailangan niya pa rin manatiling kalmado nang sa ganun ay walang magduda sa kanya. Matapos makipag-usap kay Wanda, umalis siya at tumawag sa kanyang mga kapatid para ipalam sa dalawa kung ano nang nalaman niya tungkol sa babaeng lagi niyang bukang bibig sa kanila. Really? Can't believe ganyan pala sila kasama. I mean, we all know na masama talaga sila, lalo na Viancy Mackenzie is protecting a big syndicate. Pero hindi pa rin katagap-tanggap na nagawa nila yon. Sabi ni Diablo sa kabilang linya. Sobrang lungkot niya siguro dahil kahit sarili niyang amay, iniwan siya para lang sa stepmother and sisters niya. Wika naman ni Sin. I know, kaya kailangan ko na rin siyang mahanap, pero hindi ko pa naman alam kung saan siya hanapin. Hindi rin alam ng supposed to be pamilya niya kung nasan siya. Frustrated na sabi ni Lucifer. Manmanan mo lang sila, for sure, may alam sila tungkol sa kanya. Hindi lang nila sinasabi. After all, Thea ang tunay na anak ni Alfred Mackenzie. It's impossible na hindi na ulit siya magpakita sa kanila. Si Thea lang ang rason kaya tinanggap niya ang misyon na ito at hindi niya pinili na magstay sa bundok. Kaya hindi pwede na di niya ulit makita ang dalaga na lagi na lang laman ng utak niya at naging laman na rin ng kanyang puso. Saan ba kita hanapin, Thea? It's been 8 years. Bakit ayaw mo pa rin na magpakita sa akin? Tanong na lang ni Lucifer sa kawalan. Samantalang nang makabalik na si Thea sa bansay
Agad niyang sinagawa ang plano niya para muling mabawi sa ama niya ang kumpanya ng kanyang ina na ibinigay sa kanya ng ina. Noon sa kanya, sinadya talaga ni Tia na maging sobrang private ng buhay nila ng mga anak niya sa Canada. Nang ganun ay, walang maging ideya ang ama niya at pamilya nito kung kamusta ang buhay niya. At para nang sa ganun ay, hindi pa rin magkaroon ng ideya ang ama nito sa mga plano niya. At sinimulan niya na ang plano niya sa pamamagitan ng pagkuha niya ng tiwala ng mga investors sa kumpanya ng ama niya. It's been a really long time since the last time we saw you, Miss Mackenzie. Masaya kami muling makita ka. Sabi sa kanya ni Mr. Ferrer, business partner ito ng ama niya. Masaya rin akong muli kang makita, Mr. Ferrer. Tugon niya at nakipagkamay dito. Ipinakilala niya rin kay Mr. Ferrer ang mga anak niya. Kasalukuyang nasa isang party sila. Anniversary kasi ng kumpanya ng mga Mercedes. At hindi pwede na hindi siya mawala dahil ngayong gabi rin ang isang malaking announcement ng mga Mercedes. Bilang siyang bagong partner ng mga ito, nandito rin ngayong gabi ang kanyang ama. And for sure, kasama na naman ito ang stepmother at hilaw niyang kapatid. Gusto niya nang masaksihan ang lahat ng to. Ang mga Mercedes ang isa sa mga main investors sa kumpanya ng kanyang ama. Kaya nga nang nasa Canada pa lamang si Tia, ay nakipag-ugnayan na siya sa mga Mercedes para maagaw niya ang mga ito mula sa kanyang ama. Kinuha niya ang buong tiwala ng mga Mercedes para lumapit sa kanya at nagtagumpay naman siya na gawin yun. Mommy, can we go there po? Paalam sa kanya ng kambal na tila iniisip na dahil kanina pa siya may kinakausap. Sure, basta don't go too far ha? Sabi naman niya sa mga ito. Yes, Mommy. Pinagmasdan ni Tia ang kanyang mga anak na maglakad palayo. May bodyguard na kasama ang kanyang anak, kaya hindi naman siya masyadong nag-aalala sa mga ito, kaya binalik niya ng atensyon sa kausap niya. Oops, patawad. Kaagad sabi ni Marco nang may mabangga itong isang lalaki. Ayos lang. Sagot naman ng nabangga niya. Pareho silang dalawa ni Marky na tumingala para makita ang lalaki. At pareho rin ng laki ang mga mata ng kambal nang makita nila ang mukha ng lalaki. You look like our daddy. Bulalas ni Marco na ang mga matay nagdiningning. Ngumiti naman si Lucifer sa mga bata. Really? Parang tumango ang dalawa. Opo. Siya bang kasama niyo dito ngayon? Hindi po. Si Mommy po ang with us. Kung ganun ay, nasa ng mami niyo? Bakit kayong dalawa lang ang magkasama ngayon? Usisa naman ni Lucifer. Ang cute ng dalawang bata na hula niya. Kambal sila. Malaki ang kanilang pagkakahawig. Mas matangkad lang ang isa. Busy pa po ang Mommy makipag-usap ba't nagpaalam po as sa kanya. Dalakad na lang po as here. Tugon ng isang bata sa baluktot na Tagalog. Hindi maiwasan na matawa ni Lucifer sa cute na accent ng dalawa. Halata rin kasing nahirapan ng mga ito sa pagtagalog, but it's a good thing na sinusubukan pa rin nila. Huwag kayong masyadong lumayo at baka mawala kayo ha. Masyadong malawak ang lugar na ito. Baka di kayo mahanap ng mami nyo. Paalala ni Lucifer sa mga bata. Opo. Ano nga palang mga pangalan ninyo? Ay Marco. Ay Maki. Saka pareho rin na yumuko ang dalawa. Siyo po, mister. Ano pong name mo? Tanong ni Marco. Star. Star ang aking pangalan. Sagot niya. Mabuti na lang at hindi niya nasabi kung anong tunay na pangalan dahil baka kakilala ng mga Mackenzie ang ina ng mga batang ito at malaman pa kung sino talaga siya. Hindi ba natin lalapitan ang mga bata? Nakipag-usap sila sa hindi nila kakilala. Tanong ng isa sa mga bodyguard ng kambal na kasamang nasa tabi. Ha? Anong hindi kakilala? Nagtataka na sambit nung isa pa. Baka ngayong lalaki ang kanilang amay. Tingnan mo naman. Kahit saan ang guluting nanay, makikita ang pagkakahawig ng kambal sa lalaking yun. Napatitig din ang unang nagsalita sa tatlo. Pero hindi ba ayon kay Miss Deyay, di kasama ng kambal ang kanilang ama?
Baka dahil naghiwalay lang sila, kaya ganon. Mag-aama siguro ang mga yan. Sabi ng isa at bumaling sa direksyon ng ina ng kambal na mukhang hinahanap ng mga anak. Sa kabilang banda naman ay nagtataka si Thea nang makita niyang kanyang mga anak na may kasamang isang matangkad na lalaki. Hindi niya lang kita ang mukha ng lalaki sapagkat nakatalikod ito. Pero ang mas nakakapagtaka ay kung bakit kausap ng lalaking kasama ng mga anak niya ang stepsister niyang si Wanda, na buti na lang ay agad din na lumayo. Marco, tawag ni Thea sa mga anak. Lumingon sa kanyang dalawa at ganun din ang kasamang lalaki ng kambal at natigilan si Thea nang makita niya kung sinong lalaking yun. Ikaw? Bulalas ni Thea. Ngumiti naman si Lucifer. Thea, na para bang natutuwa itong muli siyang makita at parang bang kitagal na nitong inaasam na muli siyang masilayan. Lumapit siya sa mga ito na natiling nasa kanyang mga mata ni Lucifer ay nasa kanya lamang at hindi na naalis ang kislap. Pinalapit ni Thea ang kanyang mga anak sa tabi niya at tinignan niya si Lucifer sa mga mata. Kung noon ay excited din siya na makita ito, ngayon ay nawala ng excitement niya dahil tila ba kakampi na rin ito ng stepmother niya o baka nga'y karelasyon na nito ang stepsister niyang si Wanda. Base kasi sa kilos ni Wanda kanina ay para bang may kung ano sa dalawa. Bakit ka nandito? Ano-anong mong stepmother at sister ko? Tanong niya kay Lucifer na hindi pa rin nalis ang ngiti sa mga labi. Bodyguard ako ni Viancy, Mackenzie. Bodyguard ka niya? Yeah. Bahagya rin itong tumungo. The government sent me to protect her. Protect her? Bakit kailangan mo siyang protektahan? Zetrats. Kapag ko na ay muling umiti sa kanya si Lucifer, masaya ako na muling makita ka, Thea. Ang tagal din kitang hinanap. Kailangan ko pang lumapit sa pamilya mo para lamang mahanap kang muli. Dito lang pala kita matatagpuan. Hinanap mo ako? Ngumiti naman si Lucifer. Of course, walang taon kitang hinanap. Kaya masaya ako sa wakas ay muli tayo nagkita. Mommy, know mo po siya? Tanong ni Marco while tagging her dress. Pero sila ni Lucifer na napatingin sa kambal na pera naman na nagtataka. Ibinalik ni Thea ang tingin niya kay Lucifer na nanatiling nasa dalawang mga mata. Mga anak mo sila? Nag-angat ng tingin si Lucifer sa kanya. Anak ba natin sila? Siya pong daddy namin, Mami? Manghang tanong ng kambal. Ngunit naudlot lahat ng yon dahil biglang dumating ang stepmother niya. Mabuti na lang, hindi sila nakita ng mga ito na magkausap dahil baka kung ano pang isipin nila. Inilayo niya ang kanyang mga anak sa ama at parehong naiyak ang mga ito. Mami, bakit po tayo lumayo kay Daddy? I thought it's okay for us to meet our daddy. Iyak nang iyak si Marky. Oo, pero hindi pa sa ngayon ang tamang panahon para makausap natin siya. Nasa trabaho siya at hindi tayo pwede makita ng boss ng iyong ama. Nakausap natin siya dahil baka kung anong isipin nila, I'm sure makikita at makakausap ulit natin siya. Mahinahon na paliwanag niya sa mga anak. Malungkot pa rin ang kambal dahil hindi nila makakausap ang kanilang ama na matagal din nilang gustong makita. Ganun pa man ay, tumigil na sila sa pag-iyak dahil naunawaan naman nila kung anong sinabi niya. Samantalang hindi maalis sa isip niyang sinabi ni Lucifer kanina at kung gaano kasayang mga mata nito nang muli siyang makita. Kahit siya may saya rin na nararamdaman. Pero sa ngayon ay pinili niya muna na isang tabi ang lahat ng yon para sa kanyang mga plano. Tulad ng kanyang inaasahan, nagulat ang kanyang ama at pamilya nito sa kanyang muling pagbabalik. Galit na galit din sila sa kanya at halos kulang na lang ay magwala sila doon sa hall. Ngiti-ngiti naman si Thea, nakipagtitigan pa siya sa kanyang ama at pamilya nito sa kanginisihan niya sila na para bang sinasabi niya sa kanila kung gaano siya natutuwa. Congratulations, Miss Thea Mackenzie. Sunod-sunod ang mga pagbalik sa kanila ng mga tao roon. Thank you. Mabait naman ang sagot niya sa kanila. I can't believe magagawa mo sa akin ito, Thea. I am your father. Pero nagawa mo pa rin akong kalabanin.
Pagalit na sabi ng kanyang ama nang tumapat na siya sa mga ito. Umiti si Thea, sabay lahad ng kamay niya para makipagkamay. Of course, Mr. Mackenzie. Nagawa mo nga akong itakwil noon, kahit ako ang tunay mong anak, at tanging tunay mo rin na kadugo. Kung nagawa niyo sa akin ang bagay na yun, di ka na dapat na nagtaka na magagawa ko rin ito sa inyo. Dapat una pa lang ay naging handa ka na. Ngunit masyado kang nagpakampante. Nasalisihan tuloy kita. Nanatili ang peking ngiti sa kanyang labi dahil batid niyang may mga matang nakamasid sa kanila. At kahit nagalit din ang kanyang amay, tinanggap pa rin ito ang pakipagkamay niya. Ganon din ang mga stepsister at panghuli ay madrasta niya. Napatingin siya sa lalaking nasa likod ng stepmother niya. Kangiti ito ng bahagya sa kanya at nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang tumas ang kilay nito at tumanguri na para bang sinasabi na magandang ginawa niya at para bang kinukongratulate din siya nito. She didn't smile back. Hindi niya kasi sure kung tunay bang kakampi si Lucifer o kung nasa side ito ng stepmother niya. Ganun pa man ay hindi may tatanggi ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Matapos nun ay nauna na siyang nagpaalam sa mga tao roon na kailangan niyang umuwi. Late na rin kasi at alam niya na pagod na rin ang mga anak niya. Ngunit pagdating nila sa parking lot ay nasa tabi ng kanilang sasakyan si Lucifer na tila silang hinihintay. Daddy! Agad na tumakbo ang dalawa palapit sa kanilang ama at yumakap dito. I'm glad nakita ka po ulit namin, Daddy. Yumuko naman si Lucifer at niyakap ng mas mahigpit ang kambal. Pasaya rin ako mga anak. Sobrang masaya si Daddy. Dahil nayakap ko na kayong mga anak ko. Masaya rin akong malaman na may anak ako at kayo yun. Kami rin po, Daddy. We were still in Canada. My twin and I prayed for the day our paths would cross with yours. We're so grateful that the day is finally here. Iyak ni Marco na mas lalo din na nagpabuhos sa luha ni Lucifer. Si Thea na nakatayo lang at nakatingin sa mag-aama niya ay di na rin napigil ang luha dahil alam niya kung gaano kagusto ng mga anak niya na makilala at makasamang kanilang ama. Saksi si Thea sa bawat pagdarasal ng mga anak niya. I also prayed to God to let me meet your mom again. And I waited for a long time. I'm so happy that it finally happened. And I'm even more grateful because it's triple blessing. Nalaman kong may kambal ako na anak. Karagal ng tono ng boses ni Lucifer habang nanatiling yakap ang mga anak. Nag-aalala si Thea na baka may makakita sa kanila kaya matapos nun ay sinabihan niyang mga anak na pumasok na sa loob ng sasakyan at kailangan niya muna na makausap si Lucifer. Alanganin man dahil gusto pang makasama ng matagal ang ama ay sumunod sa kanyang kambal. Ang stepmother ko, nasan siya? Baka makita kanya dito. Ngunit sa halip na sagutin ni Lucifer ay niyakap na lang siya nito ng mahigpit na parabang anumang sandali ay mawawala siya sa paningin nito. Lucifer, baka may makakita sa atin. Baka makita tayo ng stepmother ko. Hindi nila alam. Sagot ni Lucifer at mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Nasa loob sila. Iniwan ko sila roon para makita ulit kayo ng mga anak natin. Kumalas ito sa yakap at tumingin sa mga mata niya. Inabot din ng kamay nito ang muka at masuyong hinaplos. Ang tagal kong naghintay sa pagbalik mo. Matagal na panahon din kitang hinanap. Masaya ako na muli kitang makita. Bakit mo ako hinanap? At bakit ka naghintay ng ganun katagal? Because I couldn't erase you from my mind. No matter what I do, hindi ka mawala sa isip ko pero hindi ka madaling hanapin. Ang hirap mong hanapin. Kaya naman, kahit alam kong may malaking galit ka sa iyong ama at stepmother, lumapit ako sa kanila at tinanggap kong misyon para lang malaman ko ang kinaroroonan mo. Marami siyang mga bagay na gusto pang itanong kay Lucifer. Ngunit hindi yun ang tamang panahon. Maaari silang mahuli ng stepmother niya o kung sino man sa mga tauhan ng kanyang ama at isumbong nila si Lucifer. Ang mahalagay, nalaman niya na hindi naman totally kakampi si Lucifer sa stepmother niya at siyang dahilan kaya ito lumapit sa kanila. Dahil noon pa man ay gusto niya na itong makita. Kung kaya naman ay umuwi si Thea kasamang mga anak na panatag ang loob at masaya. Nangako si Lucifer sa kanya
Nagagawa ulit ito ng paraan para muli silang magkita at maipaliwanag nito sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Kung kaya 2 araw matapos nila magkita ulit ay bumisita si Lucifer sa bahay nila. Ibinigay niya kasi dito ang address niya bago sila umalis ng gabi na yon. Masayang-masaya naman ang kambal na muling makita ang kanilang ama. At tulad ng sinabi ni Lucifer sa kanya, ay pinaliwanag nito sa kanya ang lahat. Before this, I sought permission from a higher power to tell you everything you need to know. Nung unay, sobrang hesitant sila. Pero at the end, ay pumayag silang sabihin ko ang lahat sa iyo. Simula ni Lucifer while magkatabi silang nakaupo sa sofa. I am a scout ranger. Sniper ako sa aming team. Lagi ako nasa bundok. It's like my home. Nung may nangyari sa atin dun sa club, nasa 1 buwan bakasyon ako noon. After that ay, bumalik na agad ako sa aking trabaho sa bundok. Nung may inalok na mission sa akin ng higher, which is to protect your stepmother, hanggat hindi pa nahuli ang leader ng malaking sindikato na pinoprotektahan ng iyong stepmom. At first, I was hesitant kasi mas prefer ko ang mission ko sa bundok. But nung malaman ko na may connection kayo sa tao na dapat na bantayan ko at hindi mo lamang siya basta naka-apelyedo, kagad na tinanggap kong offer. Dahil nagbabakasakali ako na baka kuha ko ng mga information kung saan kita matatagpuan. And I don't really care about your stepmother and anyone close to her. I only care about you. Kaya naroon ako. Ngumiti at tumango si Thea na satisfied sa narinig. Masaya akong marinig yan, Lucifer. Masaya akong malaman na hindi ka namin kalaban dahil masasaktan ang mga anak natin. Kung sakali man na nasa ibang panig ka dahil matagal nilang gustong-gusto na makita ka at makasama. Natatandaan kong sinabi mo sa akin noon, nagalit ka sa kanila dahil sa ginawa nila sa inyo ng mama mo, lalo na sa iyong ina. You hate them. Sino man ang taong kagalitan mo ay, kagalit ko na rin. Kahit pa hindi ko alam ang dahilan, bakit galit ka sa kanila? Sagot ni Lucifer. Natatandaan mo pa yun? It's been 8 years since then. Lasing ka rin nung sinabi ko sa iyo ang mga bagay na yun. Tanda mo pa rin pala. Medyo naggulat niyang sabi. I remember everything, Thea. Lahat ay tandang-tanda ko pa rin. Katulad ng sabi ko, hindi mawala ang lahat sa isipan ko. Even you, kahit anong gawin ko ay, hindi ka nawala sa isip ko noon. Kaya ginawa ko rin ang lahat para mahanap ka. Hinhanap din kita. Pagtatapat niya. Really? Tila sobrang natutuwa si Lucifer sa narinig. Yes, pero sumuko agad ako. Tapat niyang sagot at seryoso siyang tumingin sa mga mata ni Lucifer. Nung nalaman kong nagdadalang tao ako ay, hinanap agad kita para sabihin sa iyong totoo. Gusto ko na maging katuwang ka noon sa pagpapalaki sa mga anak natin. Ayoko kasi na lumaki sila na tulad kong di buong pamilya. Sabi ko noon, kahit wala tayong relasyon, we will try to make things work para sa magiging anak natin. Gusto ko lang maranasan nila ang isang masaya at buong pamilya. But I give up immediately. Mulay, nagkaroon ako noon ng napakalaking problema. Kaya sinukuan ko rin agad ang paghanap ko sa'yo. Nilaman ni Dan ang pagdadalang tao ko. Hindi niya noon matanggap na buntis ako nang hindi ko kilala. He believed that I was a disgrace to our family. Kaya naman pinaalis niya ako sa bahay. I have nowhere to go. Wala akong pamilya sa Pilipinas noon maliban kay Dad. Kaya pumunta ako sa Canada. May bahay kasi doon si Mommy na lihim niyang binili para sa amin noon. Doon ako nanganak. Doon na lumaki ang mga anak natin. Inabot ni Lucifer ang kamay niya. I'm sorry na. Wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ng karamay at katuwang sa pagpapalaki sa mga anak natin. Kung siguro lamang nalaman ko agad na may anak tayo, hindi ka mahirapan ng sobra. It's okay. Lahat ng manangyari noon ay hindi ko pinagsisihan at hindi mo dapat na ihingi ng tawad sa akin. It only made me stronger. Siguro kung hindi nangyari ang lahat ng yun noon, ay hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Sabi nga nila, everything happened for a reason. Siguro ang dahilan kaya hindi agad kita nahanap ay dahil dito. Para matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa at sikapin na marating ang tutok na gusto kong marating. Sagot niya sabay ngumiti siya dito. And I'm so proud of you, Thea.
na proud ako sa lahat ng nagawa mo. Lalo na sa pagiging isang mabuting ina mo sa mga anak natin. Malumanay naman na sabi ni Lucifer sa kanya. Salamat, Lucifer. And by the way, huwag ka masyadong malungkot dahil hindi mo ako natulungan noon sa pagpapalaki sa mga anak natin. Huwag mo rin sisihin ang sarili mo. Hindi pa naman huli ang lahat. Kayang-kaya mo pang bumawi sa kambal. Maaari pa rin tayong magtulungan sa pagpapalaki sa kanila ng maayos. Hindi ko sila ilalayo sa iyo. Ngumiti naman si Lucifer. Kitang-kita sa mga mata nito ang mga emosyon na hindi niya magawa na pangalanan lahat. I don't like co-parenting. Ha? Let's get married, Thea. Mas lalo siyang natigilan sa sinabi nito. Ano? I've been thinking about this ever since. Hindi pa man kita natagpuan ulit. Ang sabi ko sa sarili ko kapag nahanap na kita, I'll never let you go again. So, I want us to get married. Will you marry me, Thea? Thea blinked in surprise. Married? But only two who love each other get married. Are you in love with me? I am. Walang pag-alinlangan na sagot ni Lucifer. Matagal na kitang mahal, Thea. Kaya't wala pa akong kasiguraduhan kung magkikita pa ba tayo noon, ay minahal pa rin kita. I've been with only you for what feels like an eternity. And only God knows how long it's truly been. That's why I made a promise to myself. If we ever saw each other again, I'd never let you go. I'd do anything, everything, just to keep you by my side. It was an unexpected confession. Natulala siya kay Lucifer ng ilang sandali at hindi baka paniwala sa kanyang mga narinig. Di niya inasahan na mahal pala siya nito at ang feelings niya para dito ay hindi lang basta one-sided. I think makalipas ang mahabang sandali ay saka lamang siya nagsalita ulit. Kailangan ko muna pag-isipan ang sagot ko riyan. Pwede ba na pag-isipan ko munang mabuti? Tanong niya at ngumiti naman si Lucifer. Sure. I'll patiently wait for your answer. Samantalang abot langit naman ang saya ni Lucifer. Dahil pag-isipan ni Thea nang mabuti ang alok niyang kasal. Ang akala kasi ay tatanggihan nito ang alok niya dahil para bang masyado siyang nagmadali. Oh, bakit parang abot langit yung ngiti mo? Takang tanong sa kanya ni Sin. Matapos siyang bisitahin ng kanyang mag-iinay, umuwi siya sa bahay nila para sabihin sa mga kapatid at magulang niya ang tungkol sa naging desisyon ni Thea sa alok niya. Guess what? I asked her to marry me. Napatigil si Sin at Diablos. Parehang nabigla sa sinabi niya. Wow, really? Did she say yes? No. She got rejected? Wika ni Diablos na para bang nagtataka kung bakit masaya pa siya. No, not really. Ang sabi niya naman ay pag-isipan niya muna. And I told her na I can wait. Saka kahit naman nuwang isagot niya sa akin ay hindi ko pa rin siya titigilan. Ang tagal kong naghintay sa kanya at mas lalong hindi na siya pwede makawala sa akin ngayon na alam kong may mga anak kami. Napangisi at iling sa kanyang dalawa. Lakas mo talaga, kapatid. Tig mo pa si Dahok. Katulad nga ng sinabi sa kanya ng mga kapatid niya noon, binigyan niya pa rin ng chance ang kanilang ina na magbago. At mas pinili niyang kalimutan ng lahat ng mga nangyari noon. It wasn't easy. Pero di nagtagalay, unti-unti niya ring pinatawad ang kanilang ina. And for Lucifer, it was the best decision he ever made. Kaya naman pala ang saya lagi ng mga kakambal niya magmula nung pinatawad nila ang kanilang ina. Dahil tunay nga talagang kanilang sinabi na mas masaya kapag walang kinikimkim na galit sa puso. Kailan ba namin makikilala ang mga apo namin, Lucifer? Excited na ako makasama ang kambal. Magmula nung sabihin ni Lucifer sa pamilya niya na nagbalik na si Thea at may anak pala silang kambalay, hindi na rin sila natahimik sa kakatanong kung kailan ba nila makikilala si Thea at kung kailan din nila makikita ang kambal niyang anak. Kapag nahuli na po ang leader ng syndicate na kailangan mahuli, mas gusto ko po kasi na maayos munang lahat bago niyo sila makilala para na rin sa kaligtasan ng mag-iina ko. Sagot naman ni Lucifer. Naunawaan naman ng pamilya ni Lucifer ang kanyang desisyon, kaya hindi sila nagmadali na makilala ang mag-iina niya. Mabuti na lang, may mga updates na rin tungkol sa kinaroroonan ng taong kailangan nilang hulihin.
At kay fiancé Mackenzie mismo nanggaling ang mga lead nila. Marahil ay mabilis siyang nakuha ang tiwala ng pamilyang Mackenzie. Kaya sa tuwing may kausap si fiancé sa telepono, hinayaan siya nitong marinig ang usapan. Hindi lang basta protection ang misyon ni Lucifer para kay fiancé at sa pamilya nito, kundi maging spy upang mas mapadali ang kanilang paghuli sa leader ng sindikato. Magmula nang maging matunog ang pangalan ng nasabing leader, dumami ang mabanta sa buhay ni fiancé, lalo na mula sa loob ng sindikato na dati niyang pinoprotektahan. Inakala kasi ng mga ito na nag-traitor si fiancé Mackenzie kaya't nais nilang patahimikin ito. Nahuli ng leader ng sindikato na pinoprotektahan ng madrasta ko? Tanong ni Thea sa kanya. Yes, kapon lamang siya nahuli. Mabuti naman kung ganun. Pero kailan matatapos ang misyon mo na protektahan siya? Kapag nakulong na rin ang stepmother mo, ang misyon ko ay hindi lamang basta protektahan siya, kundi ang maging espiya niya rin. Kaya ngayon na nahuli ng taong pinoprotektahan niya, pati siya ay makukulog na rin dahil napatunayan na Dawit talaga ang pangalan niya sa lahat ng ito. Masaya si Thea na malaman na ang karma na naghiganti para sa kanya. Malapit nang makulong ang kanyang madrasta na nagpapahirap sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Di ko lubos akalain na magagawa mo sa akin ito, Thea. Anak kita. Ako ang dahilan kaya nabuhay ka sa mundong ito. Pero kinalaban mo pa rin ako. Kinuha mo sa akin lahat ng mga pinaghirapan ko. Umiling si Thea. Ang ngisi sa kanyang labi ay hindi nawawala habang kaharap niya ang kanyang ama at asawa nito. Sobrang disappointed sa kanya ng ama dahil sa nagawa niyang napagtagumpayan na mapabagsak ang mga ito. Matagal niya rin pinagplanuhan ang gagawin niya kaya it's no longer surprising na nagawa niyang magtagumpay sa plano niya ng ganun lang kadali. Hindi ko kinuha mula sa iyo, Dad. Binawi ko lang naman kung anong para sa akin at kay Ma'am nang kinuha niyo yun sa amin. Hindi ba? Sinabi ko naman ito sa inyo noon. I will do everything para mabawi lahat ng kinuha niyo para lang ibigay mo yan sa asawa mo at sa mga anak niya. He just underestimate me. Kaya ngayon, nagagalit kang naging tagumpay ang plano ko. Mas lalo siyang napangisi at mas lalo lamang na nanggagalaiti sa galit ang mga kaharap niya. Sa ginawa mong ito ay, mas lalo mo lang pinatunayan sa akin na wala kang utang na loob. At mas tama lang ang pasya ko noon na mas piliin si fiancé kaysa sa inyo ng ina mo. Kung noon ay nagagalit pa si Thea sa tuwing narinig niya ang maganong salita mula sa kanyang ama, ngayon naman ay para bang wala na siyang pakialam sa mga yon. Marahil dahil nawala na siya ng paki sa kanyang ama at sa kung anumang iisipin nito sa kanya. Nawala na siya ng respeto para dito at ayaw niya nang i-please pa ito. I no longer care, Dad. Kahit ano pa man ang maging tingin niyo sa akin ay wala na akong pakialam. Nawala na ako ng paki sa inyo. The moment you choose your new family over your own daughter. Ang katiting na respeto na natitira para sa inyo noon ay nawala nung mas pinili mong paniwalaan ang kasinungalingan ng asawa mo kaysa sa akin na tunay mong anak. At sa kabila ng kasalanan na nagawa mo, I'm going to forgive you. Gusto ko magkaroon ng peace of mind para sa mga anak ko at bago pa man ako ikasal. Pero hindi ibig sabihin na pinapatawad na kita. May babalik na sa dati kung anong nawala. Our father and our daughter relationship will never be the same again. Siguro hanggang dito na lang talagang lahat, Dad. Sa sinabi ni Thea, kitang-kitang lungkot sa mukha ng kanyang ama. Siguro, kahit huli na, nagsisisi na ito sa mga nagawa. Ngunit seryoso si Thea sa kanyang sinabi. Wala nang maibabalik sa dati. Kahit pa sa pangalawang pagkakataon ay pinatawad niya na ito. Hanggang doon na lang talaga. Minsan niya nang pinatawad ang ama at muling binigyan ito ng pagkakataon. Itinuring pa rin itong ama sa kabila ng lahat ng kasalanan na nagawa nito sa kanyang ina. Ngunit inulit na naman ito ang pagkakamali. Mas pinili na naman ang kanyang stepmother at muling tinalikuran si Thea para sa kanyang stepmother at mga stepsisters. Napagtanto ni Thea na talagang pag nasira ang tiwala, napakahirap na itong maibalik sa dati at minsan ay imposibleng bumalik pa. Matapos siyang bitawan ng mga kataga na yun ay tumayo na siya. Siya nga pala, Dad, sana lang ay hindi ka magsisi sa pinili mo noon dahil yun ang naging pasya mong gawin at hindi ka na makakabalik sa dati para baguhin kung ano mang naging desisyon mo noon. At anytime soon, lalabas din ang totoo and I'm sure
Madidisappoint ka rin sa mga taong mas pinili mong panigan. Ganun pa man sana lang ay, tandaan mo na kung ano pa man ang mga nagawa mo ay hindi na mababago pa. Kung ano man ang mga desisyon na pinili niyo noon ay hindi na mapapalitan pa. Baka hulugan ang pagkakasabi niya noon na pinagtaka ng kanyang ama kung anong ibig sabihin niyang sabihin, ngunit hindi niya sinagot kung ano. Iniwan niya ng mga ito sa loob ng conference room at di na nagtagal mula noon ay lumabas na ang warrant of arrest para sa stepmother niya. Hindi alam ni Thea kung anong naging reaksyon ng kanyang ama dahil hindi siya pumunta dito para damayan ito. Pero alam niya na sobrang disappointed ang kanyang ama dahil ang stepmother niya ang lagi nitong pinagtatanggol noon na sa mga mata ng kanyang amay, ang stepmother niya ang pinakamabuting tao. Tapos turns out, protector pala ang mother niya. Naasal anghel kapag kaharap ang kanyang ama ng malaking syndicate at ang pera na kinikita ng kanilang kumpanya noon ay dun lang napupunta. Ang cute-cute naman ng mga apo namin. Grabe. Kamukhang kamukha silang dalawa ng ama nila. Masayang sabi ng ina ni Lucifer. Grabe. Nakuha niya rin ang mga mata mo, nak. Sabay baling nito sa kanya. Oo nga po. Kulay lang ng mga mata ko ang nakuha nila sa akin. Maliban dun ay puro na sa ama nila. Natatawa naman na sabi niya. Gawa po ulit kayo ng kambal. Sana pareha babae naman para mas masaya. Talagang muntik na siyang mabulunan sa sarili niyang laway dahil sa sinabi niyo ng ina ni Lucifer. Narinig niyang mahinang pagtao ni Lucifer kaya sumulip siya dito. Kinindatan pa talaga siya nito na para bang inaasar siya dahilan para mag-init ang mukha niya. Buhay po kayo. Wala na pong mga anak saka wala pa pong mga wife kahit kamukha po kayo ni Daddy. Tanong ni Marco sa mga tito nitong si Diablos at Sin dahilan kaya napatawa si Lucifer. Wala kasi pumapatol dyan sa mga tito mo, anak. Tumatawa na sabi ni Lucifer. Huwag ka. Siyabang nito porket may kambal na. Sabi ni Diablos. Ganito kasi yon mga mahal kong pamangkin. Kaya hanggang ngayon ay single pa rin ang mga tito. Dahil sa sobrang gwapo namin na feeling ng iba'y out of league na nila kami. Totoo yun. Kaya yun talagang problema ng mga tulad naming gwapo. Sabi naman ni Sin. Hoy. Huwag nga kayong magsinundan mga anak ko. Baka mamaya, mahawang mga yan sa inyo at magsinungaling din sila. Saway ni Lucifer sa mga kakambal. Masaya naman si Thea na tanggap sila ng pamilya ni Lucifer na kahit 8 taon niya ring tinago ang mga anak nila ni Lucifer at wala ni isa sa kanilang nagalit at sa halipay sobrang ayos ang naging pakikitungo nila sa kanya at talagang binigay nila sa magkakambal ang buo nilang pagmamahal at atensyon. Hindi man nararamdaman ng mga anak niya ang pagtanggap at pagmamahal mula sa ama niya at lolo nila. Naramdaman naman nila yon sa pamilya ni Lucifer. Tungkol sa alok mong kasal sa akin noon, may sagot na ako, Lucifer. Seryoso na sabi niya kay Lucifer habang nasa labas sila at ang kanilang mga anak ay kasamang pamilya ni Lucifer sa loob. Really? Tila excited naman na tanong ni Lucifer pero mahalatang may pangamba rin. Yes. And my answer to that is yes. Sagot niya. Pumapayag akong magpakasal. Kaagad na gumit ang masayang ngiti sa mga labi nito. Really? Tumango siya. Yes, mahal din kita. At gusto kong maging buong pamilya natin para sa ating mga anak. Katulad mo, hindi ka rin mawala sa isip ko mula nung may mangyari sa atin noon sa club at ang mga anak natin ang naging bunga. Mas lalo lang na hindi kita makalimutan. Dahil nag-iwan ka ng 2 supling na ulit-ulit na nagpapaalala sa iyo sa akin. Siguro yun din ang dahilan kaya mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa iyo. Inabot niyang kamay ni Lucifer. Mahalin kita, kaya handa akong pakasalan ka. Thank you. Masayang-masaya na sabi ni Lucifer. Humakbang ito palapit sa kanya at niyakap siyang mahigpit. I love you so much, Thea. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Nang kumalas ito sa yakap, inangkin nito ang kanyang labi na nakita naman ng mga anak nila at pamilya ni Lucifer na biglang nagsipalakpakan. Ilang buwan mula nanay, bumalik na si Lucifer sa trabaho nito at 6 na buwan din na nalayo sa kanila. Pero unlike before, mukhang bibignan ni Lucifer ang kanyang mag-iina sa lahat ng mga katrabaho at kaibigan niya.
At mas may rason na siya para maging excited sa pag-uwi mula sa misyon. Nung bumalik si Lucifer, ikinasal silang dalawa at tila naging nagdilang anghel ang ina ni Lucifer. At biniyayaan niya sila ng kambal. Mabuti na lang at after nun, na-promote niya si Lucifer sa mas mataas na posisyon. At hindi na nito kailangan na malayo ulit sa kanila. At hindi na rin sila masyadong nag-aalala para sa kaligtasan nito. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.